Humigpit ang hawak ni Sarah sa handle ng maleta niya. Pakiramdam niya ay tila nakatapak siya sa ibang mundo nang makapasok sa mansyon ng mga Herrera. Malaki ito, kumikinang ang mga palamuti at nagsusumigaw ng yaman ang mga antikong disenyo. Wow, ang ganda! Dito ako titira? Hindi niya makapaniwalang sabi. Isa lang naman ang dahilan kung bakit siya naroon. Suot pa niya ang scrub suit at dala ang mga kagamitang kakailanganin sa trabaho. Isang nurse at neuro-rehabilitation therapist si Sarah. At ang tungkulin niya ay tulungan makalakad muli ang anak ng sikat na aktres na si Ginang Melaida Herrera. Wala siyang masyadong alam tungkol sa anak nitong binata. Pero ayon sa mga katrabaho niya sa St. Joseph Hospital bago siya umalis, isa raw itong kilalang negosyante. Ma'am, maupo po kayo. Pakihintay na lang po si Madam, pauwi na rin po siya. Sabi ng katulong na lumapit sa kanya, saka siya inihatid sa sala. Sige, salamat. Magalang niyang sagot bago ito umalis. Sinulya pa ni Sarah ang relo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay muling tiningnan ang paligid. Hindi pa rin siya makapaniwala sa ganda ng mga gamit sa loob ng mansyon. Ilang sandali pa, bumalik ang katulong at dinalhan siya ng merienda. Thank you. Magiliw niyang pasasalamat. Tumango lang ito bago muling lumisan. Kumuha siya ng isang pirasong cookie at uminom ng kaunting juice. Habang kumakain, napansin niya ang mga nakahilerang larawan na nakadisplay sa ibabaw ng isang cabinet. Tumayo si Sarah at nilapitan ng mga yon. Napalingon siya sa paligid upang tiyaking walang nakakakita sa kanya. Saka dahan-dahang hinawakan ng isa sa mga frame. Larawan yun ng isang lalaking tila nasa kalagitnaan ng 30s. Nakatayo ito na parang isang modelo. Nakasuot ng formal suit at seryosong ekspresyon. Ang gwapo. Mahinang bulong niya. Ito ba yung anak ni Mrs. Herrera? Put it down. Ay, gwapong palaka. Nagulat siya at muntik nang mabitiwan ng picture frame. Agad siyang napatingin sa pinagmulan ng tinig. Ngunit wala ito sa harap niya. Bumaba ang tingin niya at napakurap. Nakaupo sa wheelchair ang lalaking kamukha ng nasa larawan. Agad niyang ibinaba ang frame at lumapit sa lalaki. Masama ang tingin nito. Halatang hindi natutuwa sa kanyang presensya. Hello sir, I'm Sarah Joey Cruz. Masiglang pakilala niya rito, sabay bahagyang yuko. Umiwas ito ng tingin. I don't care. Leave. Kayo po, ano po pangalan niyo? Bale walang tanong niya. Hindi siya nito sinagot. Sa halip ay iniikot nito ang wheelchair at tinalikuran siya. Sinundan niya ito. Kayo po siguro ang pasyente ko, sir. Ako po mag-aalaga sa inyo at tutulong para makalakad kayo ulit. Bigla itong humarap at mahina siyang binangga ng wheelchair. Sabay tingin sa kanya ng masama. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino. I said leave. Galit na ito. Ngunit hindi natinig si Sarah. Sa 5 taon niya sa pagiging nurse at therapist, ay marami na siyang naging pasyente na katulad nito, kaya sanay na siya. Kailangan lang niyang habaan ng pasensya at intindihin ang pinagmumula ng galit nito. Mukhang hindi nalalayo ang edad niyang 28 sa lalaki. Hindi pa ito matanda kaya alam niyang mas madali itong pakisamahan at pagsabihan. Alam niyo sir, nakakapangit ang palaging galit. Anyang nakangiti. Baka sakaling gumanda ang mood nito. Sa isang iglap, nawala ang lungkot sa mukha nito, ngunit masama pa rin ang tingin kay Sarah. Hinire po ako ni Mrs. Herrera para tulungan kayo. Galing po ako sa St. Joseph Hospital sa Laguna. Lumuwas po ako rito sa Manila para maging private therapist niyo. Alam kong gusto niyong makalakad muli at gagawin ko po ang lahat para mangyari yon. Kumpiyansa pa niyang sabi. Muling sumama ang ekspresyon ng lalaki. Nagpapatawa ka ba, miss? Hindi na ako gagaling. Walang magic. Pinatong niya ang mga kamay sa kanyang bewang at hinarap ang masungit na lalaki na parang isang nanay na kinakausap ang anak. At sinong nagsabing nagagamit ako ng magic para gumaling kayo, sir? Tamang ehersisyo lang at kooperasyon, gagaling kayo in no time. Huwag ka nang umasa, miss. Ang dami ko ng pinagdaan ng therapy, pero wala namang nagbago. Hindi na ako gagaling, kaya walang silbi ang pagpunta mo rito. Umuwi ka na, nagsasayang ka lang ng oras. Muling iniikot ng lalaki ang wheelchair at tinalikuran si Sarah. Pinanood na lang niya itong umalis hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Mahaba siyang napabuntong hininga. Mukhang sinukuan na ng lalaki ang pag-asang makalakad pang muli. At mukhang mahihirapan siya sa bago niyang pasyente. Iha! Biglang may tumawag sa kanya kaya nilingon niya ang ginang na mukhang kararating lang. Ito si Mrs. Herrera, ang ina ng kanyang pasyente.
Ay, hello po ma'am. Kadarating ko lang po. Nakita mo ba siya? Ang anak niyo po? Tumango ang ginang. Yes po ma'am, mukhang hindi niya gusto na nandito ako. Sagot niya, may halong dismaya sa ngiti niya. Hinawakan siya ng ginang sa balikat. Huwag mo sanang sukuan ng anak ko. Gawin mong lahat para makalakad siya ulit. Nirekomenda ka sa akin ng kaibigan kong doktor at sabi niya ikaw ang pinakamagaling na therapy sa St. Joseph. Kaya umaasa akong matutulungan mo ang anak ko, Iha. Nabuhayin si Sarah ng loob. Hanggat may umaasang gagaling ang lalaki, may tiwala siyang magagawa niya ng matagumpay ang trabaho niya. Don't worry ma'am, ako na pambahala sa anak niyo. Mabuti kung ganun. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na agad ako sa'yo. Ano po pala ang pangalan niya, ma'am? Tananong ko po siya kanina pero hindi niya ako sinagot. Nathaniel ang pangalan niya, pero Nathan na lang for short. Pasensya ka na sa anak kong yun. Mabait naman yun. Nagkaganon lang ang ugali niya simula nang maaksidente siya. Napakabata pa niya para sukuan ng buhay. 28 anyos pa lamang siya at pangarap ko makita siya na magkaroon ng sariling pamilya balang araw. Kung di niya mamasamain, bakit po siya napilay? Naaksidente siya sa kotseng minamaneho niya, Iha. Ang sabi ng mga doktor, may pag-asa pa siyang gumaling. Pero isang taon na ay wala pa rin progress sa mga paa niya kaya inasyum ni Nathan na hindi na siya makakalakad pa. Tumango-tango siya. Nauunawaan ko po. Gagawin ko po ang best ko para mapalakad siya. Normal lang po na minsan mawalan ng pag-asa ang mga pasyente. Huwag po kayong mag-alala at ibabalik ko rin po ang tiwala niya sa sarili para mas mabilis siyang gumaling. Thank you, Iha. He's hard to handle pero naniniwala ako na deep inside of him ay manunumbalik ang tiwala niya na makakaya niya ulit makalakad. O siya, dadali na kita sa kwarto mo. Alam kong malayo pa ang pinanggalingan mo. Magpahinga ka muna. Tumingin ang ginang sa sala kung saan niya iniwan ang mga gamit niya. Yaya, pakidala na ang gamit ni Nurse Sarah sa kwarto. Tawag ng ginang sa katulong bago siya ginabayan papunta sa magiging silid niya. Katabi ito ng kwarto ni Nathan, kung saan nakita niyang pumasok to kanina. Maya-maya lang ay dumating na rin ang katulong. Bitbit ang kanyang malalaking backpack at maleta. Umalis din ito agad. Bumaling si Mrs. Herrera kay Sarah. O siya, maiwan na kita, Iha. Ikaw nang bahala sa anak ko. Paalam ng ginang saka ito umalis. Nang maiwan si Sarah, pinasadahan niya ng tingin ng kabuuan ng kwarto. Simple lang yon. May glass window na may puting kurtina. Isang malaking kama na kasya ang 2 tao. May isang mesa sa tabi nito, malaking kabinet at isa pang pinto patungo sa banyo. Pumasok siya roon. May malaki roong salamin, kumikinang lalababo, bathtub at shower. May lalagyan din ng mga tuwalya. Wow, parang nasa hotel lang. Humahangang bulong niya sa sarili. Bumalik si Sarah sa kwarto at sinimulang ayusin ang kanyang mga gamit. Maingat niyang iniligay ang mga damit sa cabinet at isinabit sa dingding ang mga poster ng paborito niyang banda. Gumawa rin siya ng sabitan ng damit at pinalitan ng kortina ng bintana ng mga flowery yellowish design. Ilan lang yon sa mga dala niya. Siguro naman ay hindi siya mapapagalitan. Mas komportable siyang tumira sa isang kwarto na makulay at may personalidad kaysa sa plain at walang buhay. Nang makontento sa ayos ng kwarto, naligo siya at agad natulog. Medyo malalim na rin ang gabi. Malinaw naman sa kontrata niya na wala siyang gagawin sa mansyon na yon, kundi ang pagalingin si Nathan. Libre ang lahat ng kailangan niya, kaya susulitin niya ang pamamahinga dahil alam niyang pagkatapos ng gabing yon ay mapapasabak siya sa pasyente niya na halatang masungit. Kinabukasan, sinimulan agad ni Sarah ang trabaho. Pumunta siya sa kwarto ni Nathan at sinilip ito sa loob. Madilim doon, nakasara ang mga bintana. Sir? Tawag niya pero walang sumagot. Pumasok siya sa silid, ngunit napasigaw siya nang tumama ang paa niya sa isang matigas na bagay. Nawalan siya ng balanse, napaluhod at napahawak sa isang bagay sa harapan niya. Hindi niya mawari kung ano yon. Matigas at parang may gulong. Kaya nahulaan na niyang si Nathan ang nabangga niya. Get out! Sabi ng isang malakas na sigaw mula sa harapan niya. Gumalaw ang gulong at nagulungan ang hilalaki niya sa paa. Aw! Aray! Daing ni Sarah. Halos maiyak siya sa sobrang sakit. Sir, bakit ang dilim dito? Takot po ba kayo sa liwanag? Pakapaka pa siyang tumayo. Ouch! Daing ni Nathan nang matamaan sa kakakapa niya. Sir, sorry po. Natamaan ko po ba ang mukha niyo? Teka lang ha, bubuksan ko ang bintana. Bakit kasi ang dilim? Wag!
Umalis ka na sabi. Ano bang ginagawa mo rito? Hindi niya inalintana ang galit na boses nito. Pakapakapa pa rin siyang naglakad hanggang sa mahanap niya kung saan nakapwesto ang bintana ng silid. Hinawi niya ang kortina, saka binuksan ang glass window. Ayan, maliwanag na, sir. Nakangiti niyang hinarap si Nathan, pero napawi ang ngiti niya nang makita ang matalim nitong titig kahit na parang nasisilaw sa liwanag. I told you to leave. Bingi ka ba? Bumuga si Sarah ng hangin saka lumapit sa kanya. Alam mo, sir, makakalakad ka pa. Magtiwala ka lang sa akin. Halika na, simulan na natin ang therapy mo. Wala na akong pag-asa, kaya umalis ka na. Yun ang problema mo, sir. Sumusuko ka na agad kahit hindi mo pa nasusubukan. Tingnan mo. Nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kwarto nito. Ang lungkot ng theme ng kwarto mo. Wala kang masyadong gamit. Sobrang plain. Para kang preso tapos ang dilim-dilim pa rito. Plano mo bang ikulong ang sarili mo rito? Umirap si Nathan. Wala kang pakialam. May pakialam po ako. Ako ang therapist mo, remember? Hindi ko to kwarto. Originally, nasa second floor ang kwarto ko. Nandun ang mga gamit ko. Pero dito na ako ngayon matutulog because of what happened to my freaking legs. Masakit at puno ng hinanakit ang tono ng boses ni Nathan. Umarko ang gilid ng labi ni Sarah nang bigla siyang makaisip ng magandang ideya. Mabuti pa, lagyan natin ng kulay tong kwarto mo, sir. Hey! Tawag nito nang bigla siyang tumakbo palabas. Saktong may napadaan na katulong sa labas ng kwarto. Nilapitan niya ito. Ate, pwede ba akong humiram ng kortina at sapin ng kama? Gusto kong palitan ng ambience ng kwarto ni Sir Nathan. Ako nga po pala si Sarah, ang new therapist ni Sir Nathan. Isa rin akong nurse. Kumunot ang noo ng kausap. Bakit naman po, Ma'am Sarah? Hindi po ba maganda yung sapin at kurtina sa kwarto ni Sir? Maganda naman, pero gusto ko sanang gawing mas maaliwalas. Naniniwala ako malaking bagay ang paligid sa mood ng isang tao, lalo na kay Sir. Kung mas presko at maliwanag ang kwarto, baka mas ganahan siya makipag-cooperate sa therapy niya. Tumango ang maid. Mukhang sang-ayon sa ideya niya. Naku, mukhang maganda nga ang ideya yan, ma'am. Sana nga mapasunod niyo si Sir sa therapy. Ano po bang gusto niyong kulay? Napaisip si Sarah. Mas gusto ko yung light colors tulad ng beige or soft blue. Nakaka-relax yun at hindi masyadong mabigat sa pakiramdam. Ay, meron kaming ganyan. May bagong labang kortina at bedsheet sa storage. Kukunin ko po para sa inyo. Salamat ate. Malaking tulong to para kay Sir Nathan. Pahabol niya. Bumalik siya sa loob ng silid ng binata at naabutan niya ito na nakatingin sa labas habang pinapanood ang mga hardinero na naglilinis sa garden. Tumabi si Sarah rito. Ang ganda ng panahon ngayon. Gusto niyo bang lumabas, sir? Igagala ko po kayo. Suwestyon niya. Agad na lumungkot ang mukha nito. Balak mo ba mag-staycation sa kwarto ko? Umalis ka na kaya? Unang araw mo pa lang nakikialam ka na agad. Napabusangot siya. Ang sungit. Gusto ko lang namang umaliwalas ang kwarto mo para mas lalo kang ganahan sa therapy mo. And speaking of, may therapy ka, sir. Simulan na natin ngayon, ha? Pumesto siya sa paanan nito. Hey, what are you doing? Doing my job, sir. Hinawakan niya ang kanang paa ng lalaki. Don't touch me. Pilit nitong inilayo ang paa kay Sarah, pero hindi niya ito pinakawalan. Marahan niyang kinapaka pa ang kanang paa nito. Masakit po ba, sir? Masama ang tingin nitong umiling. Wala akong nararamdaman. I told you, wala na akong pag-asa. Lumipat ang kamay ni Sarah sa isa pa nitong paa. Ito sir, masakit po ba? Wala nga sabi eh. Bakit ba ang kulit mo? Natawa siya sa pagiging masungit ni Nathan. Okay, stretch ko po ang paa niyo ha. Paalam niya. Napailing na lang at lalaki at hindi na sumagot. Dahan-dahan niyang ini-stretch ang kanang paa nito. Taas, baba, paulit-ulit. 1, 2, 3. Binilangan ni Sarah ang bawat pag-angat at pagbaba ng paa nito hanggang sa umabot ng 50. Pagkatapos, ang isa namang paa ni Nathan ang tinutukan niya. Ma'am Sarah, tawag ng isang boses. Pumasok ang maid, bitbit ang mga kortina at sapin na hiniling niya kanina. Salamat, pakilapag na lang sa kama, sabi niya. Sumunod ang babae. Pagkalapag ng dala ay agad din itong umalis. What the hell? Bakit ka nagpadala ng kortina at bedsheet? Para saan yan? Inis na tanong ni Nathan. Papalitan ko ang kortina at sapin mo sa kama, sir.
Ang boring kasi, parang ang lungkot-lungkot. Kinukulong mo sarili mo sa kwartong walang kakulay-kulay. Pati tuloy ikaw parang malungkot ang buhay. Hays, pakialamera. Pinayagan ba kita? Iritang-irita ang boses nito. Binalik niya ang focus sa ginagawa. Sabi ng mami mo, ako na raw ang bahala sa'yo. Kung gusto mo akong pigilan, sige gawin mong makakaya mo. Mas maigi yun para makalakad ka at makatayo riyan sa wheelchair mo. Is that a threat? Natawa si Sarah sa tanong nito. Siguro, baka nga hindi lang kortina at sa pinapakialaman ko. Mahabang napamuntong hininga ang lalaki. Nagsasayang ka lang ng lakas mo man. Hindi na nga sabi ako makakalakad. Tumingala siya at tinitigan si Nathan. Sir, kung ganyan ang mindset mo, talagang hindi ka gagaling. Whatever. Umiwas ito ng tingin at nirest ang ulo sa kamay. Makalipas ang 30 minuto, tinapos na ni Sarah ang therapy session. Mamaya na niya papalitan ang mga kortina sa silid ni Nathan. Nakaramdam siya ng sakit sa braso at likod, kaya inunat-unat niya ito habang tumatayo. Sinabi ko na sa'yo nagsasayang ka lang ng oras at lakas. Ngayon pa lang sumuko ka na kasi. Maraming mas may pag-asang gumaling kaysa sa akin. Bumalik ka na sa ospital na pinanggalingan mo, Sarah. Nalungkot siya sa tinura nito, pero kasabay niyon, nakaramdam din siya ng inis. Masama niyang binalingan ng tingin si Nathan. Kung ikaw, sir, sumusuko na, ako hindi. Hindi kita susukuan. Pasyente kita, at ang pasyente, hanggat may pag-asa, hindi sinusukuan. Kaya masanay ka na sa kakulitan ko, naiintindihan mo? Tingin mo may pag-asa pa ako. I'm pathetic and hopeless, Sarah. Huwag ka magsalita ng ganyan. May pag-asa ka pa. Mabilis niyang sagot. Maging consistent ka lang. Magbubunga rin ng mga paghihirap mo. Saka makinig ka lang at sumunod sa mga sinasabi ko. Tumaas ang sulok ng labi ni Nathan. Matigas pa rin ang loob at ayaw tanggapin ang mga sinabi niya. Mas mabuting walang expectation para hindi masakit sa dulo. Umandar ang wheelchair nito at tumungo sa pinto. Anong gagawin mo, sir? Magsi-CR. Kailangan mo ng tulong? Aakto sana siyang lalapit sa lalaki pero bigla itong nagsalita. Hindi ako bata. Kaya akong sarili ko, Sarah. Isasara na sana nito ang pinto pero pinigilan niya at sumunod siya sa loob. Paanong kaya mo? Baka kung mapano ka, sir. Nag-aalala niyang sabi. Hindi niya maiwasang isipin kung paano ito iihi kung hindi naman ito makakatayo. Masama itong tumingin sa kanya. Ang kulit mo. Sinabi ng kaya ko, di ba? Hindi na ako nakakalakad bago ka pa dumating. Isipin mo kung paano ako nakakaihi na walang tulong. Tumaas ang dalawa niyang kilay. Umiihi ka sa short, sir? Ganun ba? Bobo ka ba? Aray di naman. Nakatapos kaya ako ng nursing at neurorehabilitation. Nagtatanong lang po, bobo agad. So paano ka nga umiihi? Gumagamit ka ba ng catheter or adult diaper? Yun lang ba ang paraan para makaihi ha? Ay, bahala kang manood rin at tingnan ng alaga ko. May inabot itong plastic bottle sa isang tabi at sinimulang ilabas ang itinatago nito sa sweatpants. Agad namang umiwas ng tingin si Sarah. Ngayon naiintindihan na niya. Ganyan pala. Sige, lalabas na ako, sir. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Ang kulit kasi. Lumabas na siya at hindi na iwasang mamula. Buti na lang at nakaiwas siya agad ng tingin kanina bago niya makita ang alagang ibon ni Nathan. Mariin niyang piniling ang ulo. Ay, ang kulit mo naman kasi, Sarah. Bulong niya sa isip sabay mahinang pinatukan ng sarili. Hanggang sa dumako ang paningin niya sa kortina at sapin na nakapatong sa kama. Una niyang inasikaso ang kortina. Tinanggal niya ang purong puting kortina sa bintana at pinalitan ito ng kulay soft blue. Sa bedsheet naman, pinili niya ang soft blue na may flowery design. Hindi niya alam kung magugustuhan din ng lalaki. Pero mukhang hindi naman ito maarte. Suplado at masungit lang talaga. Tapos ka na ba? Tanong ni Nathan nang lumabas ito sa CR. Malawak ang ngiti niyang hinarap ang lalaki. Mas maliwanag na ngayon ang ambience ng kwarto. Mas presko at mas maaliwalas sa pakiramdam. Ayos ba, sir? Tumingin ang lalaki sa kortina at kama. Blanco ang ekspresyon nito. Mukhang hindi na-impress. Tapos ka na bang makialam? Pwede ka nang umalis, Sarah. Matabang nitong sabi. Napabuntong hininga siya. Ay, sang sungit. Bulong niya habang umiiling. Eto na, aalis na po ako.
Pero hindi pa tapos ang therapy mo ha, meron pa mamaya. Hindi na ito sumagot at nanatili na lang ang tingin sa labas ng bintana. Napansin ni Sarah ang lungkot sa mga mata ni Nathan. Hindi man niya lubos na maunawaan ng pakiramdam ng hindi na muling makalakad. Alam niyang napakahirap niyon. Para bang pinagkaitan ng kalayaan. Ngunit isang bagay ang sinisiguro niya. Hindi niya ito susukuan. Bumalik si Sarah sa kwarto niya at nagpahinga. Ilang sandali lang ay pinatawag na siya para mananghalian. Katabi niya si Nathan sa dining table, habang ang mommy nito ay nasa dulo ng mesa. Tahimik siyang kumakain nang magsalita si Mrs. Herrera. Iha, kamusta ang unang therapy session ng anak ko? Huminto siya sa pagsubo at tumingin sa ginang. Kakaumpisa pa lang po ma'am, kaya wala pa pong improvement. Pero nairaos naman po namin ang session. Sagot niya saka tumingin sa binata. Kamusta si Nathan? Hindi ka ba niya sinungitan? Hindi ka ba nahirapan sa kanya? Bahagya siyang natawa. Hindi naman po. Pero masungit at suplado po talaga siya. Pumayag din naman po siya sa huli. Kailangan lang talagang pilitin at habaan ng pasensya. Huwag niyo nga akong pag-usapan na parang wala ako rito. Singit ni Nathan sa kanila na masama na ang tingin. Tumingin ang ginang sa lalaki. Makipag-cooperate ka sa therapy mo, anak. Kapag consistent ka sa therapy, mas mabilis ang paggaling mo. Magagawa mo na ulit ang gusto mo. Makakapunta ka kahit saan, iho. Umirap ang lalaki. Ma'am, ilang therapist na ba ang dumaan sa akin? Isang taon na akong ganito. Consistent naman ako nung una pa lang, pero wala namang nangyayari. Nagsasayang ka lang ng pera at oras. Tigilan mo na ang umasa na makakalakad pa ako. Wika nito. Nagkatinginan si Sarah at ang ginang. Anak, magtiwala ka lang, gagaling ka rin. Biglang umatras ang wheelchair nito. Umikot bago tuluyang umalis. Pinanood nila itong lumayo hanggang sa mawala sa kanilang paningin. Malungkot na bumaling si Mrs. Herrera kay Sarah. Pagpasensyahan mo ng anak ko, iha. Tipid siyang humiti. Hindi lang ang mga paa ni Nathan ang gusto niyang muling pagalingin, kundi pati ang puso nitong mukhang sumuko na rin. Naiintindihan ko po, ma'am. Marami na rin po akong naging pasyente na katulad niya. Mahirap sa simula pero lumalambot din naman po sila bandang huli. Malungkot pa rin ang mata ng ginang, ngunit pilit itong umiti. Salamat, iha. Gumaling man siya o hindi, malaking tulong na rin na may nakakausap siya. Mula nang maaksidente siya, nawala na rin siya ng ganang humarap at makipag-usap sa amin at sa ibang tao. Marahil dinamdam din niya na walang kaibigan ang nangangumusta sa kanya. Nauunawaan ko po. Tiwala lang po kayo, ma'am. Gagaling po siya. Sagot niyang may kumpiyansa. Nabawasan ang bigat sa loob ng ginang. Salamat naman. Kung sa'yo galing, talagang magtitiwala ako, iha. Mahina siyang tumawa. Salamat po. O siya, tapusin mo muna yung pagkain mo. Alam kong kailangan mo ng lakas para sa susunod na therapy session ng anak ko. Tumango siya at masiglang inubos ang pagkain sa kanyang plato. Pagkatapos kumain, bumalik si Sarah sa kanyang kwarto. Pabagsak siyang humiga sa kama at niyakap ang stuffed pink bear na isinama niya nang pumunta roon sa mansyon ng mga Herrera. Matanda na siya para sa mga ganitong bagay, pero ito ang paraan niya para maibsan ang stress. Pakiramdam niya, nababawasan ang bigat sa loob niya kapag may niyayakap siya. Hinarap niya ang stuffed toy at hindi na iwasang ma-imagine ang mukha ni Nathan. Nakabusangot ang ekspresyon ng manika. Parehong-pareho sa lagi nitong pagsimangot kahit wala pa siyang ginagawa. Way of stress reliever. Bigla siyang napabangon nang may naisip na ideya. Alam ko na. Ibibigay kita kay Mr. Sungit. Malamang stress na stress siya sa sitwasyon niya. Malay natin, baka makatulong ka. Kausap niya sa stuffed toy. Napangiti siya sa ideyang yon saka tumayo at excited na tinungo ang kabilang kwarto. Sir? Ay, sorry sir. Agad siyang napatakip ng mukha nang maabutan itong nagpapalit ng damit. Ano ba naman, Miss Therapist? Talaga bang hindi ka marunong kumatok? Malamig nitong tanong. Tapos ka na ba, sir? Oo, bakit ba kasi? Humarap siya at nakahinga ng maluwag nang makitang tapos na nga itong magbihis. Eto oh. Inabot niya ang pink bear sa lalaki. Tinitigan lang nito yon. Anong gagawin ko dyan? Lumapit siya sa lamesa at itinabi ang manika sa mini bookshelf kung saan nakapatong ang ilang libro. Kapag stressed ka, pwede mo siyang yakapin, sir. Kapag bored ka naman, pwede mo siyang kausapin.
Ha? Promise, effective yan, sir. Ganito rin ang ginagawa ko kapag stress ako o may bumabagabag sa isip ko. Siya ang mini-therapist ko. Proud niyang sabi saka lumapit sa lalaki. Baliw. Ano ako, bata? Wala sa edad kapag stress reliever ang usapan, Sir Nathan. Subukan mo kasi nang malaman mo. Umirap lang ito. Halatang walang planong gawin ang sinasabi niya. Itutuloy na ulit natin ang therapy session mo, sir, ha? Anya bago umupo sa harap nito. Bahala ka. Napangiti siya. Masungit pa rin pero hindi na umangal. Maingat niyang tinaas baba ang paa nito, paulit-ulit, upang masanay ang muscle nito at maiwasan ng stiffness. Kinabukasan naisip ni Sarah na ipasyal si Nathan sa garden ng property ng mga ito. Tulak-tulak niya ang wheelchair nito habang nananatiling maasim ang mukha ng lalaki dahil pinilit niya lang itong lumabas. In fairness naman, nagpapapilit din palagi ang lalaki kahit na nagsusungit muna. Namangha si Sarah nang mapagmasdan ng kabuuan ng hardin. May malalambot na damuhan, marmol na daanan, at maraming makukulay at mababangong bulaklak doon. Sa gitna, may isang gazebo na napapalibutan ng halaman. Perpektong lugar para sa pagpapahinga. May maliit na lawa doon na may lumulutang na liryo at isang fountain na may banayad na lagasdas ng tubig. Ang ganda. Pakiramdam niya nakatapak siya sa ibang mundo. Para siyang lutaytay na bumagsak sa malinis na damuhan at pinagmasdan ng kalangitan. Para kang si Rajan, Sarah. Napapailing na binalingan siya ng tingin ni Nathan. Ngumiti lang siya. Ang ganda talaga. Pangarap ko magkaroon ng ganito kalawak na hardin, sir. Binuka niya ang dalawang palad at dinama ang bawat dampi ng hangin sa balat niya. Bakit hindi ka nalang pumunta sa gubat? Mas malawak dun. May mga ligaw na bulaklak din naman dun at mas maraming puno. Bigla siyang napatingin sa lalaki. Gubat? Plano mo ba akong ihayin sa mga mababangis na hayop, sir? Sa tingin mo rin ba magagawa kong humigaro ng ganito? Baka mamaya may ahas pa ron. Walang siglang binalingan siya ni Nathan. Siguro nga, pero baka sila pang matakot sa'yo. At bakit? Mukha ba akong nakakatakot? As someone who can't walk, siguro. Gumuhit ang ngisi sa labi ni Sarah. Tumayo siya at lumapit sa lalaki. Gusto mo bang subukang humiga at tumingin sa itaas, sir? Itinuro niya ang langit. Salamat na lang. Pahihirapan mo ba akong pababain sa wheelchair? Tapos ibabalik din agad. Umandar ang wheelchair nito. Umaktong aalis, pero pinigilan ni Sarah. Hindi mo naman kailangan bumaba, sir. Dahan-dahan nang itinulak ang wheelchair ni Nathan papunta sa gitna ng hardin kung saan malaya nilang matatadaw ang kalangitan. Pero alam niyang hindi sapat ang simpleng pag-upo roon. Gusto kong maramdaman mong nakahiga ka habang nakatingala sa langit, Sir Nathan. Wika niya habang inaayos ang settings ng wheelchair. Narinig niya ang bahagyang kaluskos nang unti-unting nag-tilt paatras ang upuan. Sandaling naniga si Nathan, pero ipinatong niya ang kamay sa balikat nito bilang pag-alo. Isa tong tilt-in space wheelchair, sir. Hindi ka mahuhulog. Nang tuluyan nang naituwid ang likuran ng upuan, napabuntong hininga si Nathan. O ano, maganda ba, Sir Nathan? Pinanood niya ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Wala namang espesyal. Normal lang, mga ulap at ibon. Titig na titig ang mga mata nito sa langit. Kumikislap sa liwanag habang buo ang atensyon sa itaas. Yun nga, espesyal doon, sir. Normal lang sila, pero nakakapagpagaan ng loob. Oh, tapos? Balang araw, titingala ka ulit, pero hindi para mainggit sa mga ibong malaya, kundi para magpasalamat na kaya mo nang lumakad muli. Kumunot ang noo ng lalaki. Anong sinasabi mo? Hindi ako naiinggit sa mga ibon. At hindi ako magpapasalamat dahil hindi darating ang araw na yon. Inilipat nito ang tingin sa dalaga. E di ako na lang ang magpapasalamat at ipagdadasal din kita, sir. Hindi pa naman ako patay. Hindi lang para sa patay ang pagdarasal, ipagdarasal kitang makalakad ka na ulit. Stop giving me false hope, Sarah. Nathan, ganting tawag niya rito. Bakit? Umiling siya habang hindi mapigilan ng ngiti. Wala lang. Pinagdikit niya ang dalawang palad. Pumikit at nagsimulang magdasal. Lord, alam ko makakalakad pa si Sir Nathan. Hindi ko po hihilingin na pagalingin niyo siya agad.
Ang hihilingin ko po ay sana magtiwala rin siya na makakalakad pa siya. Buong puso niyang idinalangin. Dahan-dahang dumilat ang mga mata niya. Hindi inaasahan ang 2 pares ng mata na nakatitig sa kanya. Bakit, sir? Umiwas ito ng tingin. Kahit pala nakapikit ka, pangit ka pa rin, Sarah. Napanganga siya, hindi makapaniwala. Grabe ka naman. Maganda ako kahit nakadilat o nakapikit, no? Anya na parang nasaktan ng ego. Hindi ito kamibo. Bagkos ay mabilis nang ngumiti. Isang saglit lang at agad ding napalitan ng seryosong ekspresyon. Ngumiti ka, sir. Natutuwang sabi niya. Inirapan siya ng lalaki. Ang hilig talaga nitong umirap kahit nakalalaking tao. Pero cute namang tingnan. Tigilan mo ako, Sarah. Hindi ako umiti. Tanggi nito. Pero alam niyang nakita niya. Sayang lamang at wala siyang kamera para makunan ito ng pruweba. Oo na, sabi mo, sir eh. Anya bago pumesto sa paanan nito. Simulan na natin ang therapy mo para mas mabilis kang gumaling. Hinawakan niya ang kanang binti ni Nathan at sinimulan ng therapy. Bawat session ay may nakalaan lang na oras, tig 30 minuto tuwing umaga, hapon at gabi. Tumingala siya sa lalaki. Kaya mo bang igalaw ang paa mo, sir? Tumingin si Nathan sa mga binti. Gumalaw ang mga daliri nito sa paa at nanginig ang binti habang unti-unting iginagalaw ang paa. Nagkatinginan sila, bakas ang gulat at tuwa sa mga mata. Sinubukan ulit ni Nathan na igalaw ang paa. Hindi pa gaanong halata pero kaya na nitong igalaw yun. Nagawa mo, sir. Tuwang-tuwa niyang sabi. Hindi ko pa kayang ilift ang paa ko. Pero nagalaw mo na. Tipid itong humiti pero agad ding bumalik sa seryosong ekspresyon. Napabusangot si Sarah. Walang masamang maging masaya kahit konti, Sir Nathan. Gumulong ang wheelchair nito, tila umaaktong aalis na. Bumalik na tayo sa loob. Humarang si Sarah sa harap nito. Teka lang, ang ganda-ganda ng panahon, no? Mamaya na tayo pumasok sa loob ng bahay. Tumaas ang kilay nito, walang pakialam. Maglaro tayo, sir. Kahit wala pa itong sinasabi, sinimulan na niyang itulak ang wheelchair nito. Hey, stop! What are you doing? Huminto siya sandali. Hindi porket nasa wheelchair ka, titigal na rin ang mundo mo. What does that even have to do with my situation? Galit na tanong nito. Muli niyang itinulak ang wheelchair. Tumigil ka nga. Patuloy lang siya sa pagtulak. Tapos biglang binitiwan para umusad pabalik. Nasaan ang instinct mo, sir? Napakapit ang lalaki sa armrest. Nanlilisik ang mga mata. Ano to, Sarah? Therapy? Ngumiti siya. Pwedeng ganon, o pwedeng gusto ko lang makita kung may reaksyon ka pa maliban sa pagsimangot mo buong araw. Alam mo bang minsan, ang katawan ay may memorya rin? Kahit sabihin mong hindi mo magalaw ang mga binti mo, minsan instinct kang gumagalaw, hindi isip. Kailangan mo lang subukan. Tumingin ang lalaki sa mga binti nito. At paano kung hindi gumana? Muli niyang itinulak ang wheelchair. Mas malakas ngayon. E di itutulak pa rin kita hanggang sa makahanap ka ng dahilan para gumalaw. Ngumiti ito ng bahagya. Unang beses sa matagal na panahon. Huminto si Sarah sa pagtulak at sinilip ang mukha nito. Ngumiti ka ulit, sir. Yes! Napapalakpak siya sa tuwa. Habang ang lalaki ay napailing na lang. Mukhang sawa na sa pagiging makulit niya. Kinabukasan, nasa sala si Sarah. Nagkakape siya habang kaharap ang laptop at ka-video call ang kanyang ina. Kamusta naman ang trabaho mo dyan, anak? Hindi ka ba pinapahirapan ng pasyente mo? Tanong ng mama niya habang nagtutupi ng damit. Nagdadalawang isip siya. Hindi naman siya pinahihirapan ni Nathan. Masungit lang at madalas siyang ipagtabuyan. Hindi po mabait po si sir. Nakikipag-cooperate siya sa mga therapy sessions namin. Hindi siya mahirap alagaan. Sagot niya sa ina para hindi ito mag-alala. Nagduda ang tingin ng ina. Sigurado ka ba, anak? Alam mo namang pwede kang umuwi kapag nahihirapan ka na dyan. Ngumiti siya upang ipakitang ayos lang ang lahat. Hindi po ako nahihirapan. Actually, nag-e-enjoy nga po ako eh. Kumunot ang noo ng ina. Waring nag-iba ang dating ng sinabi niya. Paanong nag-e-enjoy? Huwag mong sabihing ibang trabaho na ang inaatupag mo dyan, Sarah. Napabuga siya ng hangin at napailing. Ibang enjoy po, ma. Nag-e-enjoy ako sa trabaho ko.
Masaya ako sa ginagawa ko. Pagtatama niya. Aba, dapat lang. Yung nanay ng pasyente mo, siya ang nag-hire sa'yo, hindi ba? Opo, mabait din po siya. Maayos ang pakikitungo niya sa akin. Nakakakain at nakakatulog naman po ako ng maayos. Kaya wag po kayong mag-alala, Mama. Pinapanatag ni Sarah ang loob ng ina. Ngunit napansin niyang parang may tinitingnan ito sa likod niya. Napalunok siya bago lumingon. Naroon si Nathan, nakatingin sa laptop niya. Ay sir, kayo po pala. Gulat niyang bati rito. Umusad ang wheelchair nito palapit at nakisiksik sa screen ng laptop. Is that your mother? Tanong nito. Yes Sir Nathan, siya po ang mama ko. Lumipat ang tingin niya sa screen. Ma, siya naman po ang pasyente ko, si Sir Nathan. Pakilala niya sa dalawa. Nabakas ang tawa sa mata ng kanyang ina habang nakatitig sa lalaki. Ay, hello sir. Hindi ko naman alam na pagkagwapo pala ng pasyente mo, anak. Ma, saway niya rito. Kamusta na po ang kalagayan niyo, sir? Huwag po kayong mag-alala. In no time, makakalakad din kayo. Aba, anak ko na yan, oh. Proud na proud ang ina ni Sarah habang nakatingin sa kanya. Nahihiya siyang umiwas ng tingin. Ma naman. Alam mo ba, Sir Nathan, si Sarah ang pinakamagaling na nurse dito sa lugar namin. Hindi rin nakakalakad ng ama niya dati pero tingnan mo ngayon, oh. Itinuon ng ina ang kamera sa ama niyang nasa kusina habang nagtitimpla ito ng kape. Ngumiti siya nang makitang parehong maayos ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Tulad ng dati, bago siya umalis, maaliwalas at masaya ang vibe sa bahay nila sa probinsya. Hi pa! Bati niya. Ngunit bago pa ito makalingon, ibinalik na ng kanyang ina ang kamera sa mukha nito. Oh, kita mo Sir Nathan? Nakatayo, di ba? Lumingon si Sarah kay Nathan na nakangiti at mukhang nag-e-enjoy sa pinapanood. Tumango ito sa kanyang ina bilang tugon. Kaya magtiwala ka lang sa anak ko. Makakalakad ka rin, iho. Thank you po. I'll try to put my trust in her. Try? So wala pa rin pala itong tiwala sa kanya. Pero alam niyang darating din siya roon. Hindi pa ngayon, pero malapit na. Ay, bakit naman susubukan pa lang? Ngayon ka na magtiwala sa anak ko, Sir Nathan. Ma? Muli niyang saway sa ina sa screen. Umurong ang wheelchair ng lalaki. Salamat po sa mga sinabi niyo, ma'am. Anito bago yumuko, saka iniikot ang wheelchair at umalis na. Ma naman, ang dami niyong sinabi sa boss ko. Hindi niya napigilang mainis. Nag-aalala siya na baka na-offend ng lalaki. Lalo na't sensitibo ito sa ganoong usapan. Ngumiwi ang kanyang ina. Ay, walang tiwala sa iyo, anak. Sigurado ka bang hindi ka nahihirapan dyan? Okay lang po ako, ma. Mukhang malamig siyang makitungo. Hindi naman kasi kayo close, ma. Baka nailang o nabiriduhan siya sa mga sinabi mo. Nagsalubong ang kilay ng kanyang ina. Bakit naman? Wala naman akong sinabing masama, ah. Pawang katotohanan lang. Totoo namang magaling kang nurse dito sa atin nung hindi ka pa therapist, ah. Mahaba siyang napabuntong hininga. Totoo naman yun. Pero mula sa pagiging nurse ay nag-aral siya para maging Certified Neurorehabilitation Therapist. Gusto kasi niyang makatulong. Di man siya doktor, at least may mga pasyente siyang matutulungan makalakad muli at napagaling ng tuluyan. Oo na po, ma. Magsisimula na po yung therapy session ni sir. Ibababa ko na po to. Bye, ma. Sige, bye anak. Pinatay niya ang tawag saka hinanap si Nathan. Pumunta siya sa kwarto pero wala ito roon. Saan kaya nagpunta yun? Napagpasyahan ni Sarah na lumabas ng bahay at tinungo ang verandang madalas nitong tambayan. Hindi nga siya nagkamali. Naroon si Nathan. Nakaupo habang pinapanood ang ulan. Doon niya lang din nalaman na umuulan pala dahil hindi yun naririnig mula sa loob ng mansyon. Anong iniisip mo, sir? Taka niyang tanong. Mabilis siya nitong tinapunan ng tingin pero agad ding ibinalik ang paningin sa labas. I-stretch na uli natin itong mga paa mo, sir, ha? Paalam niya. Hindi ito sumagot. Hindi na rin niya hinintay ang sagot nito at basta na lang hinawakan ng paa ng lalaki. Saka sinimulan ng therapy. Pwede ba ako magkwento, Sarah? Biglang tanong nito. Umangat siya ng tingin at ngumiti. Oo naman, sir. Tungkol po saan? Sa pag-ibig ba? Umiling to. Sira. Of course not. Ngumiwi siya. Tungkol po saan?
Tumingin to sa kawalan. Madilim ang kalangitan dahil sa ulan. Malamig ang panahon at parang sinasabayan niyon ang lalim ng iniisip ng lalaki. Si Daddy, lagi niyang sinasabi na para sa pamilya ang ginagawa niya. Pero ang totoo, para lang yun sa sarili niyang kapangyarihan. Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Anong ginawa niya, sir? Huminga ito ng malalim bago nagkwento. May deal akong pinaghirapan buuin. Isang proyekto na makakapagpalawak ng negosyo namin sa ibang bansa. Pinagpuyatan ko yun. Pinaglaban ko. Pero sa isang iglap, sinira lang ni Daddy ang lahat. Paano? He bribed the wrong people. Gumamit siya ng maduming laro para mapabilis ang proseso. At alam mo kung ano nangyari? Natuklasan ng mga investors. Nawalan kami ng credibility. Lahat ng pinagpaguran ko naglaho. Mas bumigat ang paghinga ni Nathan. Nagpatuloy naman si Sarah sa ginagawa. Hindi kumibo at naghintay lang ng susunod na sasabihin nito. Alam niya na mayaman ng pamilya Herrera. Bukod sa sikat na aktres ang ina ni Nathan, ang pamilya ng ama nito ay maraming negosyo gaya ng real estate at shipping company. Nasa food industry din ang mga Herrera. Sa kasalukuyan ay kasama sa top 10 billionaire ng Pilipinas ang ama ni Nathan. Pero hindi niya akalain na hindi pala maganda ang trato nito sa sariling anak. Galit na galit ako noon. Sinugod ko siya sa opisina. Pinagsisigawan. Tinanong ko kung bakit niya ginawa yun. At alam mo kung ano lang ang sagot ni Dad? Ginagawa ko lang ang tama para sa pamilya natin. Sandaling tumigil si Sarah sa ginagawa. Nabalot sila ng katahimikan. Umihip ang malamig na hangin at parang sumabay yun sa simpatyang bumalot sa puso niya. Pakiramdam ko, walang say sa lahat ng ginawa ko. Parang wala akong kontrol sa buhay ko. Kaya sumakay ako sa kotse, nagmaneho ng mabilis. Hindi ko na inisip kung saan ako pupunta. Ang gusto ko lang nun ay makalayo. Pagpapatuloy ni Nathan. Bumigat ang paghinga niya at nahinuha na ang susunod na mangyayari. Isang segundo lang ng pagkakamali. Isang saglit na hindi ako nakatingin sa kalsada. Bumaliktad ang mundo ko. Bumangga ako sa isang malaking truck. Mahina itong natawa. Ang ironic, di ba? Akala ko mawawala lahat sa akin. At yun nga nangyari. Pero buhay ka pa, sir. Habang may buhay, may pag-asa. Tiningnan siya ni Nathan. Pero anong klase? Isang taong nakakulong sa upuang to. Isang lalaking wala ng kontrol kahit sa sarili niyang katawan. Tumayo siya at matapang na tumingin sa lalaki. Sir, hindi pa huli ang lahat. Kaya nga ako nandito, di ba? Para tulungan ka. Para makabalik ka sa dati mong buhay. Kailangan mo lang maniwala at ibalik ang tiwala mo sa sarili mo, sir. Nang sandaling yon, umapaw ang luha sa mga mata niya. Umiiyak siya para sa lalaki. Bakit ka umiiyak, Sarah? Malamig na tanong nito. Pinahiran niya ang mga luha, pero mabilis lang din yung napalitan. Kasi may masasamang tao sa mundo na malayang nakakagalaw at nakakalakad. Pero yung mga taong may mabubuting loob ay siya pang nawalan ng karapatang makalakad. Umiiyak niyang sabi. Ngumiti ng tipid ang lalaki at inabutan siya ng panyo. Hindi ko kayang tumayo para abutin ng pisngi mo eh. Here, wipe your own tears. Tinanggap niya ang panyo at pinunasan ang basa niyang pisngi. Eh di gawin mo makakaya mo para makalakad uli, tapos maaabot mo na yung pisngi ko. Anya sa medyo naiinis na boses. Mahinang tumawa ang lalaki. Thank you for crying for me, Sarah. First time ko makakilala ng taong umiyak para sa akin. Asensya na, sir. Mababalan talaga ang luha ko. Basta mangako ka na magpapagaling ka, okay? I will. Sa paglipas ng mga araw at linggo, mas naging consistent si Sarah sa pagtulong na makalakad muli si Nathan. Naging mas malapit ni rin sila sa isa't isa. Nagiging komportable na sa kanya ang binata at hindi na masyadong masungit. Madalas na rin itong magkwento ng kung ano-ano. Katulad ng palagi niyang ginagawa, ini-stretch niya ulit ang paa nito. Nasa hardin sila ngayon. Magandang panahon, hindi mainit, at may sapat na hangin. Hindi ka ba napapagod na araw-araw mo ginagawa yan? Biglang tanong ng lalaki habang minamasahe ang paa nito. Ang alin, ang therapy mo? Oo. Bakit naman ako mapapagod? Kumpara naman sa ikagagaling mo, masaya akong gawin to. At sa katrabaho ko to, no? Anya, saka muling ibinalik ang tingin sa paa nito. Araw-araw, 3 beses sa isang araw sa loob ng 30 minuto. Hindi ba nangangala yung mga kamay mo, Sarah? Umiling siya ulit. Immune na ang katawan ko sa ganitong trabaho. Mahal ko rin kasi ang ginagawa ko.
Minsan hindi ko namamalayan lumalampas na pala ako sa oras. Paano kung wala pa ring progress? Anong wala? May progress na kaya? Nakakaya mo nang igalaw ang mga daliri mo sa paa. Small progress is already a big achievement, sir. Paano kung hanggang doon na lang ang kaya kong gawin at hindi na talaga ako makalakad? Huminto si Sarah at muling umangat ang tingin. Hindi na siya natutuwa sa pagiging negatibo ng isip nito. Paano kung gagaling ka pa? Paano nga kung hindi na? Huwag mong isipin na hindi na, sir. Huwag kang mag-isip ng kahit na ano na magpapahina ng loob mo. Trust me. Hinawakan niya ang magkabilang hawakan ng wheelchair nito. Tingnan mo ako sa mata. Utos niya. Nag-alinlangan ito bago sumunod. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Kumpiyansa akong gagaling ka pa, walang duda. At nakikita ko yon. Natulala ang lalaki. Tumagal ang titig kay Sarah. Umarko ang sulok ng labi nito. Ngumiti. Ngiting para bang may ipagyayabang. Bigla may mahinang sumipa sa paa niya. Bumaba siya ng tingin at nanlaki ang mga mata. Paayon ni Nathan. Mahina ang pwersa pero ramdam niya. Nagalaw mo yung paa mo, sir. Tumingin siya sa lalaki, puno ng tuwa, at bigla na lang niya itong nayakap ng mahigpit. Hindi agad nakareact ng lalaki. Natulala lang. Bago dahan-dahang dumapo ang kamay sa likod niya para gantihan ng yakap. Nang ma-realize niya ang ginawa niya, agad siyang humiwalay at halos hindi makatingin ng diretso kay Nathan. Shit, bakit ko siya niyakap? Nakakahiya. Ani Sarah sa isip. Pakiramdam niya, umakyat lahat ng dugo sa mukha niya. Sorry sir, nadala lang ng emosyon. Pumeke siya ng tawa at hindi magawang tagpuin ang mga mata nito. It's fine. Sagot ng lalaki, na hindi rin makatingin sa kanya at para bang hindi mapakali sa presensya niya. Tapos na ba ang therapy session ko, Sarah? Yes, sir. Kung ganun, papasok na ako sa loob. Paalam nito bago umalis. Naiwan siya mag-isa sa hardin at kinuha ang pagkakataong yon para questionin ang bigla niyang pagyakap sa lalaki. Ang bilis din ng tibok ng puso niya. Bakit ko ba ginawa yun? OA lang? Sobrang happy ganun? Tanong niya sa sarili. Sinakop niya ang magkabilang pisngi at dinama ang init ng mukha niya. Wala pang lalaki ang nakalapit sa kanya ng ganoon kadikit. Pero yakap lang naman yun. Bakit parang napahawak siya sa dibdib at dinama ang mabilis na tibok ng puso niya. Mariin niyang pinilig ang ulo. No, hindi pwedeng mangyari to. Guwapo ang sir niya, masungit at suplado. Pero mas nakakadagdag yun ang appeal nito at... No, did I really think he's handsome? Pakiramdam niya sa sabog na ang utak at puso niya. Pero aaminin niyang kinikilig siya. God, Sarah, pasyente mo siya. Hindi pwede ang nararamdaman mo. Pinagsabihan niya ang sarili. Bago pa siya mabaliw sa kakaisip ay pumasok na siya sa loob ng mansyon. Samantala sa silid ni Nathan ay napapangiti ang binata habang naiisip ang nangyari sa kanila kanina ni Sarah. Sa totoo lang ay magaan ang loob niya sa kanyang therapist. Natutuwa siya sa kakulitan nito at pagiging positibo. Maganda rin ito. Hindi kaputian pero ang lakas ng dating. Unang kita pa lang niya kay Sarah ay agad siyang humanga dito. Pero mas nangibabaw ang insecurity niya sa sarili. Kaya noong una pa lang ay nasungitan niya agad ito. Kinapa ni Nathan ang dibdib. Malakas pa rin ang tibok niyon. Crush mo ba siya, Nathaniel? Tanong niya sa sarili. No, ilihim mo na lang yan. Hindi kayo bagay. Baldado ka at wala siyang future sa'yo. Napahilot siya sa sentido. Kahit gusto niya si Sarah, hindi niya ito pwedeng mahalin. Ayaw niyang kaawaan siya at ayaw niyang mastak ito sa gaya niyang walang silbi, gaya ng palaging sinasabi ng daddy niya. Isang gabi, katatapos lang ng hapunan nila. Nasa sala sila ni Nathan at kasalukuyang ginagawa ang daily therapy session nang biglang may pumasok na lalaki sa mansyon. Naka-formal suit ito, mukhang nasa mid-50s. Matikas ang tindig at may nakakatakot na presensya. Dad, tawag ni Nathan sa matanda. Lumapit ang matanda kay Nathan. Napatayo si Sarah at magalang na yumuko. Good evening po, sir. Ako po si Sarah Joey Cruz, ang nurse therapist at nag-aalaga kay Sir Nathan. Magalang niyang pakilala. Saglit lang siya nitong tinapunan ng tingin bago agad ibinalik ang paningin sa anak. You still can't walk? Dismayadong sabi nito kay Nathan. Dad, I'm sorry. Biglang dumating ang ina ni Nathan at tinabihan ang asawa nito.
Kailan ka pa nakauwi, dear? Hindi ka nagsabi na uuwi ka. Tanong ni Mrs. Melaida na tila pilit nililihis ang usapan. Pero hindi natinig ang Ginoo at nanatili ang titig kay Nathan. How disappointing, Nathan. You were supposed to be my successor. Now look at you. You're useless and pathetic. Madiin itong sabi sabay duro kay Nathan. Hindi makapaniwala si Sarah sa nasaksihan. Tama nga pala ang kwento ni Nathan na mahina ang tingin ng Ginoo sa binata. Kung tingnan ni Mr. Herrera ang sariling anak, ay para bang isa itong bagay na wala ng halaga. Dear, ano bang sinasabi mo? It takes time. Magtiwala lang tayo, makakalakad din ang anak natin. Just wait and relax, okay? 2 months na siyang nagtitherapy at malaki na ang progress niya. Kita mo, oh, medyo maaliwalas na ang aura ngayon ng anak natin kumpara dati. Singit ni Mrs. Melaida sa mister nito. Tumalim ang tingin ng Ginoo kay Nathan. Paulit-ulit na umiling. He's still useless. Ano bang gagawin natin dyan? It takes time. 1 taon na siyang ganyan, Melaida. Nakakahiya. Pinag-uusapan na ako palagi sa business world na may anak akong walang silbi. Galit nitong sigaw. Tumingin si Sarah kay Nathan. Tahimik lang ito habang binabato ng insulto ng sariling ama. Nakayuko ito at mahigpit na nakakuyom ang kamao. I'm sorry for being useless, Dad. Nakayuko at mahinang sabi ni Nathan. That was her breaking point. Hindi niya hahayaang ganunin lang si Nathan ng sarili nitong ama. Ilang linggo na niyang sinisikap i-encourage ang binata na magpagaling. At ngayong may pag-asa na, heto at winasak lang ng ama nito ang kumpiyansa ng sariling anak. Mawalang galang na po, sir. Mabilis na lumipat ang tingin ng ama ni Nathan kay Sarah. Hindi naman po ata tama na sabihin niyo yan sa anak niyo. Malumanay ngunit may diin niyang sabi. Huminga siya ng malalim bago nagsalita ulit. Alam niyang mabigat ang kanyang sasabihin. Lumalaban po araw-araw si Sir Nathan. Kahit mahirap, dumadaan siya sa therapy at ginagawa niya pong makakaya niya para makalakad ulit. At kung hindi niyo po nakikita yon, then baka kayo po talagang totoong failure. Anong sabi mo? At sino ka para makisali sa usapan ng pamilya? Napapikit si Sarah nang makita niyang umakto itong sasampalin siya. Antonio, ano ba? Tumigil ka nga. She's our son's therapist. You have no right to hurt her. Awat ng asawa nito. Huminto naman sa ere ang kamay ng Ginoo. Natauhan. You better find another therapist, Melaida. Hindi ko gusto ang tapas ng dila niyan. Masyadong pakialamera. Galit na sabi ni Antonio bago nag-walk out. Napayoko na lang si Sarah at hindi makatingin sa ginang maging kay Nathan. Pasensya na po sa nasabi ko sa asawa niya, Ma'am Melaida. Hindi ko lang po natiis na ginaganon niya si Sir. Paumanhin niya, kahit sa loob niya ay wala siyang pinagsisisihan. Sa totoo lang, kulang pa yun kumpara sa mga masasakit na binitiwan nito kay Nathan. Maaaring makaapekto sa binata ang mga sinabi ni Sir Antonio para lalong panghinaan ng loob si Nathan. Naramdaman niya ang pagpatong ng kamay ni Mrs. Herrera sa kanyang braso. Thank you for standing up for my son, Sarah. Pero sana hindi ka nalang nangialam, iha. Anito, dismayado ang mga mata. Pasensya na po. Wala siyang ibang nasabi kundi pa umanhin. Aminado naman siyang nagkamali siya kaya tatanggapin niya kung ano man ang magiging consequences ng ginawa niya. Bumaling ang tingin niya kay Nathan nang umandar ang wheelchair nito paalis. Sumunod siya. Sir Nathan, okay lang po ba ako sa kwarto niyo na lang ituloy ang therapy session? Wag na. Matigas nitong tugon saka pumasok sa kwarto. Sumunod pa rin siya, kahit pakiramdam niya pati ito ay nagalit rin sa kanya. Sir Nathan, galit po ba kayo? Humarap ang lalaki sa kanya, galit at matalim ang tingin. Ano sa tingin mo? Bahagya siyang nagulat sa lakas ng sigaw nito. Bakit ka ba kasi nakialam? Did I ask you to say that? Kaya kong tiisin yung mga sinabi ni Dad Sarah. At ikaw na wala namang kinalaman sa gulong to at pamilyang to. Sana nanahimik ka na lang. Nanggagalaitin itong sigaw. Napalunok siya. Pilit pinigilan ng nagbabadyang luha. Mali naman kasi ang daddy mo eh. Buong lakas niyang sabi. Bakit sinisisi ka niya na hindi ka makalakad? Bakit kung tratuhin ka niya ay parang hindi ka niya anak, kundi isang bagay na mahalaga lang kapag napapakinabangan? Pero kapag hindi na, tatratuhin ka na lang na parang isang walang kwentang anak. Tama po ba yun, sir? Dapat pinagtatanggol mo rin ang sarili mo, Sir Nathan. Nasasaktan niyang sigaw. Umiling ang lalaki. Matigas ang pusong intindihin ang pinupunto niya.
Still, you have no right to say anything about this matter. Mas nagmukha ako mahina sa paningin niya, Sarah. Ano ngayon kung mahina ka, sir? Walang masamang maging mahina. Lahat ng tao dumadaan sa phase ng buhay na kailangang aminin nilang mahina sila. Walang sino man ang may karapatan na i-down ka dahil lang hindi ka makalakad. Kung tutuusin siya naman ang may kasalanan sa mga nangyari sa'yo, di ba? Dumiin ang panga nito. Walang korap siyang tinitigan. Ano na lang ang iisipin ni Dad? Pinagtanggol ako ng isang babae, na isa akong duwag na walang magawa para ipagtanggol ang sarili ko. Isang duwag na hindi na makalakad at umaasa na lang sa lintik na upuang to. Malakas nitong hinampas ang armrest ng wheelchair. Ano bang masama kung ipagtanggol kita, Sir Nathan? Bakit mo ba ito ginagawa, Sarah? Hindi mo ako obligasyon. Dahil may pakialam ako sa iyo, sir. Dahil pasyente kita. Ayun. Sarkastiko itong natawa. Ayun ang sabihin mo. Pasyente mo ako. You only have one job. Ang tulungan ako makalakad. Yun lang. At hindi kasama sa mo makialam sa buhay ng pasyente mo. Hindi na napigilan ni Sarah ang pagtulo ng kanyang mga luha. She just wanted to speak up for him. Kahit sa ang anggulo niya tingnan, mali ang sinabi ng ama nito. Hindi makatarungan at hindi niya kayang makinig lang. Pero bakit? Bakit siya pa ang nagmumukhang masama? O baka naman nagpapalakas ka. Tingin mo tataas ang sahod mo kapag ginawa mo yun? Muling sabi ni Nathan. Hindi ganun yun, Sir Nathan. Lumapit ang lalaki sa cabinet at may kinuha. Isang itim na pitaka. Bumalik ito sa harap ng dalaga at naglabas ng maraming libo saka ibinato sa kanya. O ayan, okay na. Pera lang naman ang kailangan kaya ka nandito, di ba? O eto pa. Muli siya nitong binato ng pera. Sabihin mo kung kulang pa, dadagdagan ko. His words stung. Parang mga karayom na tumagos sa dibdib niya. Pero nanatili lang siya sa kinatatayuan. Blankong ekspresyon habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang luha. Sinanggal lang niya ang bawat perang binabato nito sa kanya. Siguro nga tama ito. Mali siya. Hindi siya dapat nakialam. Everything was fine before. Nakuha na niya ang loob nito. Pero napalitan agad yun ng galit dahil sa panghihimasok niya. I'm sorry, sir. Umalis ka na. I don't want to see you anymore. Malamig nitong tugon bago siya tinalikuran. Tahimik na umalis si Sarah at pumasok sa kanyang kwarto. Sumiksik siya sa pinakagilid ng kama, niyakap ang unan at humagulgol. Hindi niya inakalang aabot sa ganito ang lahat. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak niya ang mga sinabi ni Nathan. Bagamat dala ng galit, hindi niya maiwasang masaktan. Mukhang pera. Mukhang pera ba talaga ako sa paningin mo, Sir Nathan? Mahina niyang tanong na para bang sasagot to. Naputol ang pag-e-emote niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang papa niya. Kinuha niya ang tissue sa mesa at pinunasan ang kanyang mukha bago sinagot ang tawag. Hello, pa? Anak, ang mama mo isinugod namin sa ospital. Bungad agad ng ama niyang si Andres sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Po? Ano pong nangyari? Okay lang po ba siya? Sunod-sunod niyang tanong. Bigla kasing sumakit ang tiyan niya at sunod-sunod ang pagsusuka. Tinitingnan na siya ng doktor pero wala pa silang sinasabi tungkol sa kondisyon niya. Nag-aalala ako, anak. Baka sa tindig nito ang pag-aalala. Napatitig si Sarah sa relong pambisig. Pasado 10:00 na ng gabi. Karaniwan, bumabiyahe na ang bus ng ganitong oras. Kalma lang po kayo, Papa. Uuwi po ako bukas na bukas din, okay? Pasensya ka na, anak. Alam ko may trabaho ka dyan at nakakaabala pa kami. Malungkot na sagot ng kanyang ama. Napabusangot siya. Pa, hindi po kayo abala sa akin. At saka mukhang kailangan ko na rin po talagang umalis dito. Bakit naman, anak? Pinapaalis ka na ba? Akala ko ba'y okay ka riyan? Sige po, pa. Sige po, balitaan niyo na lang po ako kapag may sinabi ng doktor. Mag-iimpake na po ako ng gamit. Bye, pa. Nagpaalam siya bago pa ito magtanong ng kung ano-ano. Kinuha niya ang maletang nakatabi. Lumapit siya sa kabinet at isa-isang inilagay roon ang kanyang mga gamit. Ilang gamit pa lamang ang naisisilid niya nang mapahinto siya at mapalingon sa pader kung saan sa kabilang bahagi nito ay naroon ang kwarto ni Nathan. Hindi pa rin siya sigurado kung dapat ba siyang umalis. Kailangan siya ng pamilya niya, pero sinabi niyang hindi niya ito susukuan hanggang sa makalakad ito. Pero, inis niyang nahilamos ang muka.
Ayaw na nga sa'yo ng masungit na yun, di ba? Bakit mo pa ipagpipilitan ng sarili mo? Tanong niya sa sarili. Ngumiti si Sarah ng bahagya. Sigurado siya. Kaunting pagtsatsaga na lang. Siguro ay makakalakad na ulit siya. Hiniling niya na sana mas magaling at mas matyaga ang magiging bagong therapist na ipapalit sa kanya kapag umalis na siya. Kinabukasan, nagpaalam na si Sarah kay Mrs. Herrera na magre-resign na bilang personal therapist ni Nathan. Sigurado ka ba, Iha? Malungkot na tanong ng ginang. Pilit siyang ngumiti. Opo, pasensya na po, ma'am. Sinugod po sa ospital ang mama ko na nasa probinsya. Mas kailangan niya po ako. Pasensya na po kung biglaan tong desisyon ko. Mabigat sa kalooban niyang sagot. Gumanti ng ngiti ang ginang at hinawakan ng kamay niya bago iniabot ang isang sobre. Bayad ko yun sa pag-aalaga mo sa anak ko. Pasensya na rin sa nangyari kahapon, Iha. Napansin niyang makapal ang sobre, kaya binuksan niya yon at sinilip ang loob. Hindi niya na binilang, pero sigurado siyang sobra-sobra yon para sa serbisyo niya. Parang ang laki naman po ata nito, ma'am. Nahihiya niyang sabi. Hindi sigurado kung tatanggapin yun. Ano ka ba? Kulang pa nga yan. Nitong mga nakaraang araw, napapansin kong nagbabago ang mood ng anak ko. Kahit papaano, nakakangiti na siya at kumakain ng maayos dahil sa'yo. Hindi lang paa ang pinagtuunan mong pagganahin, kundi pati puso niya. Makahulugan itong sabi. Dumiin ang hawak ni Sarah sa sobre. Bagamat nag-aalangan pa rin, tinanggap na rin niya yon dahil kailangan niya rin. Ngumiti siya ng malawak. Salamat po at natigilan siya at napayuko. Sorry po ulit sa nangyari kahapon. Muli siyang nahiya nang maalala ng panghihimasok sa isyu ng mga ito. Sariwa pa ang sugat ng mga sinabi ni Nathan kagabi. Gusto man niyang magpaalam, pero nahihiya siya at hindi alam kung anong mukha ang ihaharap dito. Ano ka ba? Wala yon. Pasensya na rin sa nasabi ko. Alam kong concern ka lang sa anak ko. Pasensya na rin sa sinabi ng asawa ko. Noon pa man matigas na talaga ang puso nun. Tumango-tango siya at pilit inunawa ang sitwasyon. Sige po, aalis na po ako. Sana po makakuha agad kayo ng kapalit ko. Ngumiti ito. Mag-ingat ka, Iha. Siguradong mamimiss ka ng anak ko. Ilang buwan ka rin niyang nakasama kaya alam kong nasanay na rin siya sa presensya mo. Gumanti siya ng ngiti sa ginang. Pero hindi masaya ang sinasabi ng mga mata niya. Mamimiss? She doubted it. Pero siya, siguradong mamimiss niya ang masungit na lalaking yon. Ngunit sa tuwing maiisip niya si Nathan, ang alaala ng pera na itinapon nito sa mukha niya ang bumabalik sa isipan niya. Hanggang ngayon, masakit pa rin. Feeling niya ang liit-liit niya. Alam niyang nadala lang ng emosyon si Nathan pero masakit pa rin. Napabuntong hininga na lamang siya at umalis na siya. Dala ang malaking bag at hila ang maleta. Nasa bus pa lang siya nang bigla niyang maalala ang teddy bear na iniwan niya sa kwarto ni Nathan. Sana naman alagaan niya yun. Nausal niya. Pagdating ni Sarah sa kanila sa Laguna, inasahan na niyang walang tao sa bahay nila. Nagbihis lang siya saglit at agad na gumayak papuntang ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Wala pa siyang balita kung ano nang nangyari sa mama niya. Kanina pa niya tinatawagan ng papa niya pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Pagdating sa ospital ay nagtanong siya sa staff kung saang ward nakakonfine ang kanyang ina. Nang malaman niya, agad niya itong pinuntahan. Ma? Pa? Anya nang makapasok sa kwarto. Mukhang nagkakasiyahan ng mga ito. Tumigil ang dalawa sa pagtawa at tumingin sa kanya. O anak, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ng ina niya. Taka siyang lumapit. Ma, ano pong nangyari sa inyo? Sabi ni Papa. Napatingin siya sa kanyang ama na napakamot sa pisngi. Sabi niya po, may masamang nangyari sa inyo. Ay, ano ka ba naman anak? Wala lang to. Umupo siya sa tabi ng kama nito. Ganon? Alalang-alala pa naman ako sa inyo, ma. Saka pa, kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot ang tawag ko. Bahagyang nagulat ang kanyang ama. Agad nitong hinugot sa bulsa ng pantalon ang lumang dekipad na cellphone. Kaya pala, lowbat ang phone ko, hindi ako nakapag-charge anak. Pasensya na. Napailing na lang si Sarah bago muling tumingin sa kanyang ina. Ay, si Papa talaga. Maano pong sabi ng doktor? Ang sabi ni Papa, nagsusuka raw po kayo at sobrang sakit ng tiyan niyo.
Nag-aalalang tanong niya. Biglang tumawa ng malakas ang kanyang ina. Hay, ano ka ba Sara anak? Ito kasing papa mo. Sinabihan ko nang itapon na yung mga panis na fruit salad sa ref pero hindi niya ginawa. Dahil matakaw ang nanay mo, kinain pa rin niya kahit panis na. Pati uod sinama. Kita mo yung nangyari sa kanya. Ayan, nag-hotel sa ospital. Dugtong ng papa niya sa sinasabi ng mama niya. Napangangan na lang si Sara at hindi makapaniwala. She resigned just for this? Ano bang ginagawa mo rito anak? Pinayagan ka ng amo mong umuwi? Tanong ng kanyang ina habang parehong nakatingin ng mga magulang sa kanya. Pilit siyang natawa at mariing napapikit sa inis. Ano po kasi, nag-resign po ako para sa inyo. Ano? Sabay na reaksyon ng kanyang mga magulang. Si Papa kasi ang exaggerated magkwento kaya akala ko po nagbubuwis buhay na kayo rito. Paliwanag niya na may halong pagsisisi. Ikaw naman pala ang may kasalanan, Andres. Mahinang pinalo ni Erlinda ang papa niya. Pasensya na. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, darling. Agad na sinalag ng papa niya ang mga hampas nito bago humarap kay Sara. Anak, bumalik ka na lang sa trabaho mo sa boss mo. Sabihin mong nagkaroon ka ng mind of heart. Kumunot ang noo niya. Pa? Mind of heart? Bakit change of heart po? Nagtatawang pagtatama niya. Oo, yun nga. Change of heart. Sabihin mo na lang na nadala ka ng emosyon kaya ka biglang nag-resign. Suwestyon nito. Oo nga anak, sayang naman. Ang gwapo pa naman ng pasyente mong yun. Segunda ng kanyang ina. Minusuan niya mga magulang. Man naman, yun talagang sasabihin mo? Bakit? Totoo naman Wag na po pa. Malayo rin naman po ang Manila. Dito na lang po ako ulit sa Laguna. Pwede naman po akong bumalik sa St. Joseph Hospital. Mas okay dito, mababantayan ko kayong dalawa na parehong pasaway. Nakangiting wika niya sa magulang na ikinatawa nila. May parte sa kanya na gustong bumalik kina Nathan, pero mas lamang na paninindigan na lang ang desisyon at mamuhay ng hindi iniisip ang lalaki. Ilang oras pa lang ang lumilipas mula lang umalis siya pero namimiss na niya ito. Sayang lang at hindi niya natupad ang pangakong tutulungan itong makalakad. Pero sigurado naman siyang hindi ito pababayaan ng papalit sa kanya. Makakalakad din ito at kapag dumating ang araw na yon, malamang kinalimutan na siya nito. Babalik na si Nathan sa totoong mundo nito at baka sa wakas, nahanap na nito ang babaeng makakasama nito habang buhay. Sinakop ni Sara ng magkabilang kamay ang kanyang pisngi at paulit-ulit na napailing. Hindi, ayokong may mahanap siyang babae. Sigaw niya sa isip. Ayaw man niyang aminin pero totoo na ito. May nararamdaman na talaga siya para kay Nathan. At ang isiping makakahanap ito ng babaeng papakasalan sa hinaharap ay parang pinipiga na agad ang puso niya. Araw, buwan, hanggang sa umabot ng taon ng lumipas. Ni minsan ay hindi nawala sa isip niya si Nathan. Tuluyan niya silang naghiwalay ng landas. Nanatili na siya sa probinsya niya at bumalik sa ospital kung saan talaga siya nagkatrabaho bago nakilala si Nathan. Minsan gusto niyang kamustahin kung nakakalakad na ba ito o hindi pa. Pero kahit hindi pa, tiwala siyang darating ang araw na yun. Hindi na rin para manggulo pa siya. Baka nga may jowa na yun. Bulong niya sa sarili. Sino po ate? Tanong ng batang babae na si Maymay na nasa tanggapan ng mga pasyente. Nasa wheelchair ang bata habang maingat niyang tinataas baba ang paa nito upang sanayin ang mga kalamnan. Naaksidente si Maymay kaya hindi makalakad. Siya ang therapist na na-assign dito. Umangat siya ng tingin. Wala. Naalala ko lang yung dati kong pasyente na masungit at suplado. Naisip ko lang kung nakakalakad na kaya siya. Ngumiti si Maymay. Babae po ba o lalaki? Lalaki. May gusto ka po sa kanya, Ate Sara? Tanong nito na tuwang-tuwa. Ha? Ano bang sinasabi mo, Maymay? Siyempre hindi, no? Parang hindi naman magandang tingnan na magkagusto sa pasyente. Nautal siya at dinaan sa tawa ang kaba. Ngumiti ng pilya ang bata. Ate, halata po sa mukha niyo. Saka hindi po masamang magkagusto sa pasyente. Lalo na kung nasa tamang edad naman. Di ba po? Nito na para bang kaedad na lang kung mag-isip. Napahawak siya sa pisngi. Talaga, okay lang yon?
Maraming beses itong tumango. Okay na okay lang po. Ikaw po ate, gusto po kita bilang ate ko po syempre. Biglang sabi nito. Mahina siyang natawa at bahagyang kinilig. Talaga? Gusto mo ko? Syempre gusto rin kita bilang makulit kong sister. Sagot niya. Humagikik si Maymay. Kung sino man po yung maswerteng lalaki, sana po magkatuluyan kayo, Ate Sara. Buong pusong hiling nito. Natawa na lang ulit siya at napailing. Alam niyang imposibleng mangyari yon dahil matagal na mula noong huli niyang makita si Nathan. Pasado 10:00 na ng gabi nang matapos ang shift ni Sara sa St. Joseph Hospital. Hinihintay niyang bumukas ang elevator. Sakto namang pagbukas na ito nang mabitiwan niya ang panyong hawak niya. Dadamputin na sana niya ito nang maunahan siya ng taong nasa loob ng elevator. Here. Anito. Thank you. Pasalamat niya. Kukunin na sana niya ang panyo nang humarap siya at makita ang mukha ng lalaki. Napaatras siya sa gulat. Bago pa man sumara ang elevator, nahila na siya nito papasok. She's still in a state of shock. Parang napako na lang ang tingin niya sa lalaki. Hindi siya makapaniwala. Si Nathan nga. Ang lalaking nasa isip niya lang kanina ay nasa harap na niya ngayon. And there's more. Nakatayo ito. Tuwid at malamang ay nakakalakad na ulit. Parang gusto niyang umiyak sa tuwa, pero nakakahiya naman kung sa harap ng lalaking niya yun gagawin. Wala ka bang balak kunin tong panyo mo? Tanong nito. Matagal bago siya nakasagot. Oo, yung panyo ko pala. Thank you Anya sa kayo mo ko bago nahihiyang tinanggap ang panyo. Nanatiling nakatitig ang mata niya sa lalaki. Ito ba talaga si Nathan? Nabigla siya nang bigla itong humarap sa kanya. Saan floor ka? Tanong nito. Kumurap siya. Aha? Saan floor ka bababa? Sa ground floor. Doon din ako. Sabi nito sa kamay pinindot. Anong ginagawa mo rito, Sir Nathan? Lakas loob niyang tanong. Pakiramdam niya, hindi siya makahinga kahit dalawa lang naman sila sa loob ng elevator. Parang sasabog ang puso niya. May hinahanap lang. Tipid nitong sagot. Hinahanap? Sino naman? Babae? Saka ba't ang layo po ata? Taga Manila ka, di ba? Okay lang. Walang malayo sa taong may paraan. Babae siya, by the way. Magandang babae. Anito sabay salubong ng tingin sa kanya. Napalunok si Sara. Babae. Sabi na nga ba may pinopormahan na to at dumayo pa talaga ng Laguna. Anya sa isip. Babae. Gusto mo tulungan kita, sir? Saang department ba siya? Ano ba siya, doktor, nurse, therapist? She's a therapist and also a nurse. Umawang ang bibig ni Sara. Therapist at nurse? Yun ba ang pumalit sa kanya na hinahanap nito? Hindi niya alam na nasa parehong ospital lang silang nagtatrabaho nang pumalit sa kanya. Sa bagay, malaking ospital ang St. Joseph at pawang mayayaman ang nakaka-afford. Hindi lang din siya nag-iisang nurse and therapist sa St. Joseph. Marami sila. Therapist. Anong pangalan niya, sir? Baka kilala ko siya. Tulungan kita. No need. Nakita ko na siya. Muli siyang natigilan. Nahanap mo na. Nasa ground floor po ba siya? Umiling ito sa katipid ng umiti. Nasa harap ko siya ngayon. Ha? Para siyang nabingi. Tama ba ang narinig niya? Nasa harap? Saan, sir? Lumingon-lingon siya sa paligid. Dalawa lang naman silang magkaharap. Sabi ko, nasa harap ko. Hindi sa gilid mo, Sara. May nakikita ka bang hindi ko nakikita, sir? Mahina itong tumawa. Nakakatawa ka pa rin hanggang ngayon. Nagsalubong ang kilay niya. Anong nakakatawa? Hindi kaya. Ang gulo mo naman kasi. Anong nasa harap mo? Ibig sabihin, ako ang hinahanap mo, Sir Nathan? Hindi siya makapaniwala. Tumango ito. I've been looking for you, Sara. Saka wag mo na akong tawagin, sir. Di mo na ako pasyente. Bakit? Bakit mo ako hinahanap? Kasi... Bigla siyang napaatras nang ma-realize kung ano ang balak nitong sabihin. Hindi, wag na. Magsasorry ka sa mga sinabi mo noon, di ba? Ay, kung yun lang ang dahilan, wag na lang. Sakto namang bumukas ang elevator. Nauna siyang lumabas. Mabilis ang bawat hakbang niya. Parang bumalik ang sakit na dala ng mga salitang sinabi nito noon.
Hindi simpleng sorry ang magpapalambot sa kanya. Pero traidor ang puso niya. Natagpuan na lamang niya ang sariling umingiti, kinikilig nang humabol ito sa kanya. Sarah, wait! Hinawakan nito ang kamay niya at pinaharap siya rito. Marami akong gustong sabihin sa'yo bukod sa paghingi ng tawad. Please hear me out. Pakiusap nito. Huminga siya ng malalim at napabuntong hininga. Wala na siyang nagawa. Fine, sige, magsalita ka. Huminga ito ng malalim saka dumiretso ng tingin sa mga mata niya. I don't deserve to ask for your forgiveness, Sarah. Alam kong matagal na yun, pero nagsisisi pa rin ako hanggang ngayon. Sobrang nasaktan kita. Hindi totoo ang lahat ng sinabi ko noon. I was weak and felt hopeless about everything. Sobrang nagsisisi ako na ikaw ang napagbuntunan ko ng frustration ko. I'm really sorry, Sarah. I'm sorry sa ginawa ko. Nadala lang ako ng emosyon ko. Gusto ko mag-sorry sa'yo kinabukasan. Pero nagulat na lang ako nang sinabi ni Mami na nag-resign ka na, habang binabalik niya sa akin yung mga pera na hinagis ko sa'yo. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Kahit si Mami ay pinagsabihan din ako na mali ang ginawa ko. Hindi ako katulad ni Dad, pero nagpadala ako sa emosyon ko. Mula noon, hindi ko na napatawad ang sarili ko. Dahil alam kong nasaktan kita. Gustuhin man kitang puntahan pero ayaw kong makita mo kung isa pa rin ang kawawang baldado. I'm so sorry, Sarah. Araw-araw ko nasa isip ko. Nasaktan siya pero hindi naman siya nagtanim ng sama ng loob. Ang totoo, matagal na niya itong napatawad. Kahit papaano, napawi na rin ang sakit na dulot ng mga sinabi nito noon sa kanya. Okay na, pinapatawad na kita, Sir Nathan. Tumaas ang kilay nito, para bang ayaw maniwala. Ganun lang kadali, Sarah. Hindi naman sobrang lala ng ginawa mo kaya okay lang. Bati na tayo. Saka may kasalanan din naman ako noon. Pakialamera ako. Pero take note, nagbago na ako. Medyo curious na lang pero di na ako basta nakikialam sa personal issue ng pasyente ko. Anya sabay matamis ng umiti. Gumanti rin ito ng ngiti. Isang bagay na labis niyang namiss sa binata. Sarah, alam kong nakita mo na pero... Tumingin si Nathan sa paa nito. Sasabihin ko pa rin. I can finally stand on my own 2 feet. At dahil yun sa tulong mo, Sarah. Napalabi siya. Uminit ang gilid ng mga mata niya. Bakit naman dahil sa akin, sir? Umalis ako kahit nangako akong tutulungan kitang makalakad. Dahil sa'yo. It was all because of you, Sarah. Hindi ako makakatayo ngayon sa harap mo kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang naging rason ko kung bakit pinilit kong makalakad ulit. Seryoso at sinsero nitong sagot. Pinangako ko sa sarili ko na kung magkikita tayong muli, yung natupad ko na pangako mo. Yung hindi na ako kawawa. Yung hindi na ako galit sa mundo dahil sa sinapit ko. At dahil sa'yo, nagawa kong makalakad. Naging mabait ako sa therapist ko para hindi niya ako sukuan. Talaga? Hindi ka masungit sa kanya? Oo, dahil gusto kong makahingi agad ng tawad sa'yo. At makapagpasalamat dahil tinuro mo sa akin na palaging may pag-asa. Tinuro mo sa akin na lumaban imbes na kaawaan ng sarili ko. Sorry kung 1 taon bago nangyari yun. Napalunok siya at pilit nilabanan ang mga luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Masaya siya. Masarap sa pakiramdam na may nakakakita at nagpapahalaga sa ginawa niya. Kahit para sa kanya ay trabaho lamang yun. Alam kong huli na pero congrats, Nathan. Masaya niyang bati sa lalaki. Congrats dahil nakakalakad ka na ulit. Sabi ko naman sa'yo tiwala lang. Saka okay lang na ngayon lang ulit tayo nagkita. Ang mahalaga nakakalakad ka na. Ngumiti ito ng malawak. Dati pa naman ako may tiwala sa'yo, Sarah. We, totoo yun. Ang positive mo kasi. Saka nakita kong kumpiyansa ka sa kakayahan mong tulungan ako. Thank you, Sarah. Overconfident ba ako noon? Pero wag ka nga masyadong magpasalamat sa akin, sir. Magpasalamat ka sa sarili mo. Dahil binigyan mo ng pagkakataon ng mga paa mo na makalakad ulit. Pinalakas ko lang ang loob mo pero ikaw pa rin ang nagdesisyon at gumawa ng paraan para muling makalakad. Tumango ito at ngumiti bilang tugon. Tumingin si Sarah sa relong pambisig. Malalim na ang gabi at mukhang wala na itong sasabihin pa. So, paano? Uuwi na ako. Bye. Paalam niya. Tumango lang ito. Tumalikod na siya at naglakad palayo pero napahinto siya nang biglang magsalita ng malakas si Nathan. Gusto kita. Napalingon siya rito, gulat at hindi malaman ang gagawin. Gustong gusto kita, Sarah Joey Cruz. Noon pa. Muling sabi nito.
Sa sandaling yon, gusto niyang tumakbo pabalik at marinig yon ng mas malapitan. Pwede ba kitang ligawan, Sarah? Napangiti na lang siya habang unti-unting tumulo ang kanyang mga luha dahil sa tuwa. Tinapat niya ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng bibig at sumigaw rin. Oo, pinapayagan kitang ligawan ako, Nathaniel Herrera, dahil gusto rin kita noon pa. Ginaya niya ang pagbanggit nito ng full name. Nagpalitan sila ng matamis na ngiti, mga ngiting tila ba nag-uusap, mga matang alam na agad kung saan hahantong ang ligawang yon. Matapos ang araw na yon, madalas nang bumisita si Nathan sa workplace niya. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi siya nito pinadadalhan ng pagkain, stuffed toy o bulaklak. Hatid sundo rin siya nito at palaging pinapaalalahan ng huwag masyadong pagurin ang sarili sa trabaho. Hindi lang siya ang niligawan nito. Bumisita rin si Nathan sa bahay nila upang personal na ipakilala ang sarili sa kanyang mga magulang at humingi ng pahintulot na manligaw. Malugod siyang tinanggap ng kanyang mga magulang na laging sumusuporta sa kanya. Wow ate, kanino galing ang bulaklak? Tanong ng pasyente niyang si Maymay. Ngumiti siya ng malapad. May nakaipit kasing isang rosa sa kanyang tenga, habang ang natitirang kumpol ay iniwan niya sa kanyang desk. Galing sa manliligaw ko. Sagot niya, hindi maitago ang kilig. Lumiwanag ang mukha ng bata. May manliligaw po kayo? Siya po ba yung naikwento niyo sa akin noong nakaraan? Tumango siya. Oo, siya nga, Maymay. Ate, congrats po. Kailan po ang kasal? Natawa siya. Anong kasal ka dyan? Hindi ko pa nga siya sinasagot eh. Pero siguro, kailan kaya? Pwede na kaya ang next year? Parang masyadong mabilis naman. May halong biro at seryoso ang kanyang sagot. Nagkatinginan sila ng bata at sabay na napatawa. So may plano po kayong sagutin siya, ate? Hindi niya na pinag-isipan ng sagot dahil sigurado na siya. Oo naman, sayang ang pagkakataon na ibinigay na sa akin. Palalampasin ko pa ba? Saka ang totoo, matagal ko na talaga siyang crush. Matagal ko na rin siyang inasam na muling makita. Buti na lang, hinanap niya ako noong magaling na siya. Naningkit ang mata ni Maymay sa laki ng ngiti nito. Kapag kinasal po kayo, invite niyo po ako ha? Sige pa, pero bago kami ikasal, sisiguraduhin ko munang makakalakad ka na ulit. Basta wag ka lang pasaway, magiging gaya ka rin ng mahal ko. Nakakalakad na siya. Kumpiyansa niyang sabi. Natigilan ang bata at saglit na nag-alinlangan. Ate, okay lang po kahit hindi na ako makalakad. Matagal ko na pong tinanggap ang kapalaran ko. Huminga siya ng malalim at seryosong tumingin sa bata. Walang nakakaalam ng kapalaran natin, Maymay. Pwede natin tong hulaan, pwede tayong gumawa, o pwede rin nating hayaan na lang. Kung hahayaan mo lang ang sarili mong ganito, edi ito na talaga ang kapalaran mo. Pero kung gusto mong makita ang ibang hinaharap para sa'yo, pwede mo magtrabahuhan yon. Alam ko may pag-asa pa ang mga paa mo, okay? Makakalakad ka, maniwala ka lang. Maliwanag ba? Matagal bago nakasagot ang bata. Ngumiti ito ng malungkot. Ngunit sa kabila ng duda, may bahid ng tiwala at pag-asa sa mga mata nito. Opo ate, salamat po. Makakalakad po ulit ako gaya ng mahal mo. Tumayo siya at tinanggal ang bulaklak sa kanyang tenga. Very good. O, sa'yo na to. Tanda ng pangakong makakalakad ka ulit, okay? Anya, saka iniipit ang bulaklak sa tenga ng bata. Tumango at ngumiti ito bilang tugon. Pagkatapos ng trabaho, excited si Sarah na lumabas ng ospital at sinalubong ang naghihintay niyang mandiligaw. Flowers for you, sabi ni Nathan sabay abot ng isang bulaklak. Bulaklak ulit? Saan mo naman pinitas to? Natatawa niyang tanong habang tinatanggap yun. Kulay pula yun. May iilang buds na dilaw sa gitna. Ako na ang magbibitbit niyan. Kinuha nito sa kamay niya ang bulaklak na ito mismo ang nagbigay sa kanya kaninang umaga nung papasok siya sa trabaho. Thank you. Masyado mo akong sinasanay ha. Okay lang na masanay ka. Di naman ako aalis. Napitas ko lang pala yung isang bulaklak na yun sa tabi-tabi. Nang makita ko naalala kita. Ha? Bakit naman? Takang tanong niya habang inaamoy ang bulaklak. Dahlia Sara kasi ang pangalan ng bulaklak na yan. Natigilan siya. We, seryoso? Oo, ano namang nakakagulat dun? Kasi, nagpatuloy siya sa paglalakad. Tumingala sa kalangitan at iwinasiwas ang mga kamay sa ere.
Mahilig ka pala sa mga bulaklak, Nathan. Alam bang names nila? Nung umalis ka kasi noon, sobrang namiss kita, Sarah. Sinubukan kong i-search ang pangalan mo sa internet. Sakto yung bulaklak ang lumabas pero hindi ikaw. Mula noon, nagustuhan ko ng bulaklak na yon. Nagtanim pa nga ako sa garden namin katulong si Manang eh. Ipapakita ko sa iyo kapag sumama ka sa bahay. Lumingin siya kay Nathan at ngumiti. Dahil dyan, oo ang sagot ko. Ha? Oo? Oo nga. Maganda yung bulaklak, no? Natawa siya, mukhang hindi nito nagets ang ibig niyang sabihin. Sabi ko, oo ang sagot ko, Nathan. Sinasagot na kita, tayo na. Malakas niyang sabi. Napahinto si Nathan at tila hindi makapaniwala sa narinig. Pakiulit mo nga yung sinabi mo, Sarah. Aba, gusto mo pang isigaw ko ah? Ha? That's not what I meant. Diyan ka lang. Sabi niya sabay tumakbo ng ilang lipa palayo sa lalaki. Sa parehong lugar kung saan ito nagdapat ng pag-ibig sa kanya, doon niya rin ipapahayag ang nararamdaman niya. Mahal kita, Nathaniel Herrera! Buong lakas niyang sigaw, wala siyang pakialam kung may makarinig o pagtawanan sila. Sinasagot na kita! Tayo na! Ulit niyang sigaw. Nang tingnan niya si Nathan, tumatakbo na ito papalapit sa kanya. Binuksan niya ang mga palad niya at sinalubong ito ng yakap. Halos umikot siya sa sobrang tuwa at saya sa muling paglalapit nilang dalawa. Yes! Yes! Tayo na! I'm so happy, Sarah. Salamat. Masayang sigaw nito habang siya naman ay tumatawa, kinikilig at punong-puno ng excitement. Halo-halo ang emosyon niyang nararamdaman, pero isa lang ang sigurado. Hindi siya nagsisisi at totoong mahal niya ito. Mahal kita, Nathan. Mahal na mahal din kita, Sarah. I promise na araw-araw mong mararamdaman ang pagmamahal ko. Walang araw na hindi nila sinulit ang bawat sandali na magkasama sila. Mas nakilala ni Sarah si Nathan kung paano ito mag-isip, kung paano ito sa trabaho, kung ano ang maliliit na bagay na nagpapasaya rito, at ang mga munting sandali na pinahahalagahan nito palagi. Hindi ito mahirap mahalin, dahil masarap, magaan, mahinahon, at payapa ang bawat oras na kasama niya ito palagi. Ipinakilala na rin siya ng formal ni Nathan sa mga magulang nito. Nagulat pa ang ina nito nang muli siyang makita. Pero mas lamang ang saya nang malamang siya ang nakatuluyan ng anak nito. Humingi na rin ng sorry sa kanya ang ama ni Nathan sa mga nangyari noon na kinalimutan na rin naman niya. Pagkatapos ng salo-salo at mahabang kwentuhan, binalikan ng magkasintahan ng kwartong saksi sa mga paghihirap ni Nathan noon. Nagulat siya nang makitang walang nagbago roon. Ang kortinang ipinalit niya ay naroon pa rin. Ang bedsheet ay hindi pa rin napalitan. At ang stuffed toy na ibinigay niya rito ay maayos pa rin at mukhang naalagaan ng tama. Wow, wala kang binago? Natutuwang tanong niya sa nobyo. Ayokong palitan. Gusto kitang maalala palagi. Kumapit siya sa braso ng lalaki at kinikilig ng umiti. Ikaw may landi ka pala sa katawan. Pabiro niyang asar dito sabay sundot sa tagiliran nito. Hinuli ni Nathan ang daliri niya at ngumisi. Kasalanan mo naman. Ang kulit mo eh. Tapos nangingialam ka pa sa kwarto ko. Pati pag-ihi ko noon, gusto mong pakialaman. Na-inlove ako sa kakulitan mo, alam mo ba yun? So noon pa lang pala, crush mo na ako. Nabighani ka na pala sa ganda ko pero ba't ang sungit mo? Siyempre, ayokong mahalata mo na crush kita. Pero naging mabait naman ako sa'yo, di ba? Minsan. Mahinang natawa si Nathan. May hinugot ito mula sa bulsa. Isang maliit na pulang kahon. Napanganga si Sarah nang makita ang laman niyon. Inaasahan niyang luluhod ito, pero hindi. Sa halip, dahan-dahang isinuksok nito ang singsing sa kanyang daliri. Promise ring? Kanyang tanong. Proposal ring, babe. Sagot nito. Nagpo-propose ka? Yes. Propose yun? Hindi ba dapat luluhod ka tapos tatanungin mo ako ng will you marry me? Tapos sasagot ako ng yes. Oo, Nathan, pakakasalan kita. At saka mo lang ipapasok sa daliri ko ang singsing. Pero, tinignan niya ang daliri niyang may suot ng singsing. Sinuksok mo na agad? Oh, damn. Napamura si Nathan at umiwas ng tingin. I practiced this a lot of times. Nakalimutan ko. Natawa siya at niyakap ang lalaki. No need. Oo pa rin naman ang isasagot ko eh. Medyo weird nga lang ang proposal mo. Parang wala na akong kawala. Ikaw na agad ang nagdesisyon. But I like it.
Hinawakan ni Nathan ang magkabilang pisngi niya. Sigurado ka bang okay lang yun? Gusto ko pa naman iparana sa'yo yung ganong eksena. Di ba pangarap mo yun? Umarko ang kilay niya. Sinong nagsabing pangarap ko yun? Hindi ba? Akala ko pangarap ng lahat ng mga babae yun. Napahagikik siya. Let's just say, pangarap ko nga rin. Pero mas gusto ko yung ginawa mo. Unique at nakakatawa. Biglaan kasi at parang may pagka-possessive effect. Muli siyang natawa, pero natigil yun nang bigla siyang halikan ni Nathan sa labi. Gumanti siya. Mainit, marahan at nakakalunod ang bawat sandali. Namalayan na lang niya na nakahiga na siya sa kama. Ngunit nahinto rin sila sa ginagawa dahil alam nilang hindi pa panahon para mas dumalim pa sa halik ang lahat. Kaya naman ilang buwan nang lumipas, nagpakasal na sila. Garden wedding ang theme ng kasal. Ginanap sa malawak na hardin sa harap ng mansyon ni Nathan. Siya mismong nagsuggest na doon sila ikasal dahil naging malaking bahagi yon ng kanilang kwento noong nasa wheelchair pa ito at siya ang therapist nito. Imbitado ang kanilang pamilya, ilang mga kamag-anak, katrabaho at kaibigan mula sa magkabilang panig. Nasa listahan din ng mga panauhin ang dati niyang pasyente sa ospital, kasama na si Maymay na ngayon normal nang nakakalakad. Sa harap ng maraming tao, sa harap ng pare at sa harap ng Diyos, nangako sila ng habang buhay na pagmamahalan. By the power vested in me and with the blessings of our Lord, I now pronounce you husband and wife. Nathaniel Herrera, you may kiss your bride. Anunsyo ng pare. Nagpalakpakan ng lahat. Nakahanda na ang mga kamera ng mga bisita at panay ang kantsaw sa kanila ng mga bisita na maghalikan na sila. Napatawa na lang sila pareho. Hinarap siya ni Nathan at dahan-dahang itinaas ang belo niya. Mrs. Herrera, ang sarap pakinggan. Anito, para bang gumaan ang pakiramdam ngayong tapos na ang mahabang seremonya. Mister ko, balik niyang sagot. Sarah Joey Herrera, bagay ba? Hinapit ni Nathan ang bewang niya palapit. Bagay na bagay tayo, Mrs. ko. Madiin itong sabi bago siya ginawaran ng halik. Matagal, mabagal at punong-puno ng pagmamahal. Sa wakas, she married the man of her dreams. Wala na siyang mahihiling pa. Bukod sa bumuo ng isang masayang pamilya kasama ang mga magiging anak nila, naaalagaan at mamahalin nila ng buong puso. Hindi naglipat taon ay nabuntis kaagad si Sarah, at pagkalipas ng 9 na buwan ay isinilang niya ang panganay nilang anak na babae. Huminto na siya sa pagtatrabaho sa ospital bilang nurse therapist. Nag-focus na lamang siya sa pagiging ina at asawa ni Nathan na isa ng ganap na CEO ng kumpanya ng pamilya nito. Sinong mag-aakala na sa kabila ng pagiging masungit ni Nathan kay Sarah noon, sila pala ang magkakatuluyan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.